GMA News Online. Sabi sa report ng 24 oras weekend report, yung nakatakdang susunod na hearing scheduled Wednesday, April 22, will focus on Duterte's alleged unexplained wealth. Sabi po ni Ombudsman Remulla, he would bring the Vice President's bank records. Hindi po siya simpleng mga administrative lapses. Ito po ay nagpapakita ng pattern ng pagtatago ng yaman, paggamit ng unaccounted cash at 58% siya ng 125 million na confidential funds dahil sa mga questionabling resibo. Kasama rito ang mga ghost names gaya ng Mary Grace Piatos na kinumpirma ng PSA walang record sa kanilang database. So, nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. So pag-usapan natin yung salin ni Sara Duterte kasi sabi dito sa balita, si Ombudsman Remulla, saka po si Trillanes, sila yung nakatagda na humarap sa susunod na hearing sa Wednesday. And sabi rito sa report ng GMA News Online. Sabi sa report ng 24 oras weekend report, yung nakatakdang susunod na hearing scheduled Wednesday, April 22, will focus on Duterte's alleged unexplained wealth. Sabi po ni Ombudsman Remulla, he would bring the Vice President's Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth (SALN) to the hearing. I will show up anya for a while. Kailangang magsagot ng mga tanong yung person in charge ng documents ng Ombudsman. So yun mga kababayan, yung mangyayari sa Wednesday. Kaabang-abang po ito mga kababayan. Ika nga, papunta na tayo sa exciting part ng hearing. So makikita natin dito, mga kababayan, kung may mga discrepancies sa kanyang SALN with the bank records. Kasi pati yung kanyang mga bank records, sinobtena ng Congress. So ang mga lumalabas mga kababayan na datos tungkol sa SALN ni Sara, yung confidential funds, at posibleng bank records. Hindi po siya simpleng mga administrative lapses. Ito po ay nagpapakita ng pattern ng pagtatago ng yaman, paggamit ng unaccounted cash at posibleng sistematikong pag-iwas sa transparency at saka accountability. Kapag pinagdugtong-dugtong natin yung lahat ng facts, iisa lang po yung malinaw. May seryoso mga kababayan na money trail na hindi po tugma sa kanyang deklarasyon sa SALN. At ito po yung sentro ng issue. So titingnan mga kababayan sa hearing ng Kongreso yung possible discrepancies sa kanyang SALN at saka yung paggamit niya ng confidential funds. Magkakaalaman na niya Mr. Maravillas. Magkakaalaman na. So una mga kababayan, yung confidential funds na 125 million nang sabi sa loob ng 11 days ubos agad. Pero sabi ni Madriaga within less than 24 hours niya, 18 hours niya, dinispose ko na. Yan ang sinasabing mabilis pa sa alas 4. Sa report ng COA kasi 11 days. Pero sa testimony, affidavit ni Madriaga, 18 hours lang. Sa totoo lang mga kababayan, ang ganitong kabilis na paggastos ng pera ng bayan, hindi siya normal sa anumang government transaction, sa government operation. Kung lihitimo mga kababayan yung operasyon tulad ng intelligence, surveillance, etc., may proseso siya, may tamang documentation dapat, at saka may timeline. Pero dito mga kababayan, ang nangyari, pera muna bago proseso. So ibig sabihin, hindi po ito operational spending. Ito ay malinaw na liquidation siya na minadali. So tingnan natin yung 73.2 million pesos
na Notice of Disallowance, mga kababayan. Naglabas ang COA ng Notice of Disallowance para sa 73.2 million, may 58% siya, ng 125 million na confidential funds dahil sa mga questionabling resibo. Kasama rito ang mga ghost names, gaya ng Mary Grace Piatos na kinumpirma ng PSA walang record sa kanilang database. So kapag ghost names, mga kababayan, tulad ni Mary Grace Piatos, malinaw hindi siya clerical error lang. Ito ay malinaw na fabrication ng mga dokumento para para siyempre justify yung paggastos. At kapag fabricated po yung resibo, wala talagang tunay na pinagkagastusan. Yan ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin may pinagtakpan o kung hindi talagang ninakaw. Ganun lang yan, mga kababayan. So dito naman tayo sa isa pa, yung 612.5 million total confidential funds. Ito, mga kababayan, yung kabuuan ng combined confidential fund ni Sara, DepEd saka yung Office of the Vice President. Ang malaking halagang ito, mga kababayan, walang malinaw na audit trail kung naging bahagi ba ito ng personal na asset na dapat nakadeklara sa SALN. Ang SALN kasi, mga kababayan, hindi lang siya listahan ng ari-arian. Ito ay legal declaration po ng kabuang yaman at saka financial interests. Kung may ganitong kalaking halaga na hindi po matrace, posibleng may bahagi nito, mga kababayan, na hindi diniklara. At kapag hindi diniklara, ang ibig sabihin, unexplained wealth. Ngayon, ang money trail at bank records ayon kay Madriaga, yung 1 billion transport operation, kung saan siniwalat, mga kababayan, ni Madriaga noong 2020 daw, nag-transport siya ng 1 billion na cash gamit yung Sangban Toyota Grandia. Ang perang ito ay inihinalang nanggaling sa mga illegal operation at kailanman hindi naitala sa anumang legal at financial statement ng mga Duterte. 1 billion na cash na hindi dumaan sa bangko. Ang ibig sabihin niyan, hindi siya dumaan sa AMLA monitoring. Wala siya, mga kababayan, na paper trail. Hindi siya makikita sa SALN. So ito, mga kababayan, yung textbook example ng off-book wealth, hindi naka-record. So kasama dito, mga kababayan, yung sinasabing 175 million campaign na kick-off na na-mention, mga kababayan, sa affidavit ni Madriaga. So ayon po sa affidavit, tumanggap daw ang kampanya ni Sara ng 175 million cash mula kay Lin Wisyong, isang formerly financial officer, sa isang basement parking sa Seda Hotel. May dagdag pa itong 100 million mula sa iba pang financiers. Campaign finance cash, wala declaration, equals problema. Kasi kailangan i-declare mo siya sa susi. Kung hindi mo yan diniklara, violation siya, mga kababayan, na malinaw ng election laws. At posibleng may nangyaring money laundering. At saka higit sa lahat, mga kababayan, ito ay direktang conflict sa SALN, transparency requirement. At ito pa, mga kababayan, yung 80 million drop in go. Nang sabi, nag-deliver din si Madriaga ng 80 million sa SME Gabon parking lot. Lahat ito nakapalaman doon sa affidavit ni Madriaga. So, ang paggamit ng cash drop system, siya, mga kababayan, na paraan upang umiwas sa AMLA, sa AMLA threshold, at hindi pumasok sa radar ng SALN monitoring. So, simpleng paliwanag, bakit drop and go? Dahil po walang record, walang trace, walang accountability. Ito po ay eksaktong paraan para itago yung nakaw na pera. So, bakit po ito illegal? Ano yung legal basis nito, mga kababayan? May SALN law kasi, mga kababayan.
Ang hindi pagdideklara ng cash or assets na nagmula po sa mga donations. Lalo na po kung illegal, malinaw po na paglabag ito sa batas. Ang implication, kung may 1 billion plus na umikot na pera na wala po sa SALN, direct violation po siya. Ang penalty niya sa ilalim ng batas, dismissal sa serbisyo at saka disqualification. So dahil po ang usapin ay lumalagpas sa 50 million threshold, ang mga akusasyong ito pasok sa kasong plunder or pandarambong under Republic Act 7080, mga kababayan. So kung susumahin natin 125 million yung confidential funds plus yung 73 million na dinis-allow ng COA, lampas na agad sa threshold ng plunder, mga kababayan. So ibig sabihin nito, plunder level corruption na po ito. Ngayon, bilang Vice Presidente at dating DepEd Secretary, ang paggamit, mga kababayan, ng government vehicles para magamit or para mag-deliver ng mga duffel bags na may lamang 30 million hanggang 35 million pesos. Ayon doon sa affidavit ni Madriaga, malinaw na direktang pag-abuso po sa pwesto. Yung public office, ginawang logistic channel ng cash. So pag ganyan, pasok po siya sa betrayal of public trust. So hanggang ngayon, wala pong malinaw na sagot si Sara Duterte sa mga akusasyon na to. Wala din siyang nilalabas na bank waiver. Kung malinis po yung pera, madali pong patunayan. Ang kailangan lang na aksyon, buksan yung bank records. Ipakita yung trail. Pero bakit po hindi ginagawa? Yun ang tanong ng bayan. Dahil kapag binuksan kasi po ang records, malamang may lalabas talaga. At yun ang malinaw na iniiwasan. Si Ramil Madriaga po, nag-waive na ng kanyang bank records, bank accounts. Pumirma agad po. After na siya mag-appear, mga kababayan, doon sa Congress, sa Justice Panel. So that boosted the credibility, mga kababayan, ng mga sinasabi ni Ramil Madriaga. So kapag pinagsama-sama natin, mga kababayan, yung mga datos, may mabilisang paggastos ng confidential funds, yung 125 million. May ghost receipts, 73.2 million. May malaking confidential funds combined, 612.5 million OBP at saka DepEd. May off-book cash na amounting to 1 billion plus. May campaign cash na hindi malinaw kung saan ang galing. May nangyari pong drop and go system ng cash. May lumalabas, mga kababayan, na malinaw na pattern. Ano niya, Mr. Maravillas, yung malinaw na pattern. Systematic siya na concealment ng yaman. So ang tunay na issue, mga kababayan, transparency versus pagtatago. Hindi siya po simpleng political attack tulad ng pinapalabas ng kampo nila. Ito po ay malinaw na tanong ng accountability, transparency at saka rule of law. At sa lahat ng ito, ang mga ginagawa ni Sara, umiiwas, naninisi ng iba, at hindi nagpapaliwanag. Iwas pusit, di ba, mga kababayan? Ang mga numerong ito, mga kababayan, hindi figure lang. 612.5 million ito. 125 million. 73.2 million. Tapos may delivery na 1 billion plus, sabi ni Madriaga. So ito po ay mga piraso ng isang malaking puzzle. At kapag binuo mo, lumalabas po ang larawan ng isang vice presidente na may tinatago talaga. At hindi kayang ipaliwanag, umiiwas ang pinanggalingan nito. Kasi kung kayang ipaliwanag po, pinaliwanag na sana. Wala
patuloy siyang umiiwas mga kababayan. So hindi problema po ang dami ng pera. Ang problema saan galing at bakit itinatago ni Sara kung saan galing. So ang pag-iwas niya, mga kababayan, ito na mismo yung sagot. Ayan lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.